Panibagong araw, panibagong kaganapan na naman. Kaya tara, samahan nyo kami. Nagising nga ng madaling araw itong si Bunso at binuksan ko yung TV para manood, para hindi kunin yung cellphone ko. Pagkalipas lang ng ilang minutong panunood ay kinuha naman niya yung mga laruan sa lagayan. At maya-maya nga ay nakita niya yung lagi niyang pinaglalaroan. Binigay nga niya sa akin para idugtong, pero yung katawan ay sira na, hindi na maibabalik pa. At ito na nga, tahimik na nang nilalaro. Makalipas nga ng ilang minuto na paglalaro ay naghahanap na naman ng mga lalaroan na iba o di kaya gagawin. Diyan na nga naging lagayan ng kanilang mga laruan para madaling makita at madaling mailagay. Dahil kung minsan hindi naman sila naglalaro, gusto lang nilang ikalat. Pag niligpit naman ay maya-maya ay kakalat ulit nila. At pag ganun na nga yung kanilang ginagawa ay hinahayaan ko na. Liligpitin ko na kapag mga tulog na sila. Naabutan na nga kami ng umaga, hindi pa rin kami natutulog. At ito na nga si Bunso, ako naman ang pinagtripan. Gusto niyang kagatin ko yung kanyang daliri. At nung sinarado ko na nga yung bibig ko ay kung ano-ano na ang pinagagawa sa akin ni Bunso. Ganito talaga sa Bunso kapag inaantok na, super hyper. Yung tipong hindi na nakikinig sa'yo at kung ano-ano na ang ginagawa na hindi mo mapigilan. At kung hindi na nga mapigilan ng kanyang antok ay kukunin na ang kanyang dede o di kaya naman ay dadalhin niya ako sa higaan at doon ay matutulog na siya. At ito na nga, kinuha na nga ang kanyang dede. Ibig sabihin ay matutulog na yan siya. At kinabukasan, hapon na nga ako nagising at ito naman si Bunso ay tulog na tulog pa rin. Bumangon na nga ako, pero nung naramdaman niya wala ako sa tabi niya ay bumangon din siya. At nung nakita ako ay dinala naman niya ako dito sa kwarto kahit pipikit-pikit pa siya. Kaya ayan, dyan lang muna ako sa tabi niya hanggang sa makatulog siya ng mahimbing saka ako aalis. Eto na nga, nung kinagabihan nga ay sobrang daming kalat. Bumili online kasi ang kanyang nanay ng snacks at nung nakita nga ni Bunso ay gusto lahat ay kunin. Yung mga nauna naming binigay hindi naman lahat kinain at kinalat lang at gusto pa niyang humingi dahil alam niyang marami. At nung nakatulog na nga si Bunso, ayan, nagumpisa na akong maglinis. Mga madaling araw na din ito. Binilisan ko nga maglinis dahil baka magising agad si Bunso, lalo pat wala ako sa kanyang tabi. Sobrang lagkit nga ng sahig dahil nga sa pagkain na kanilang pinagkakalat. Karamihan kasi na in-order ng kanilang ina sa online ay mga pagkain ng bata. Mahilig kasing maghanap ng makakain itong si Bunso. At ito na nga, pinagtatanggal ko na nga yung mga bubble wrap at yung mga plastic na nasa loob ng box. Dahil mamaya pagkatapos ko maglinis ay ilalagay ko naman sa mga lagayan dahil kung nandito lang yan sa box ay hindi titigilan ng mga bata, lalong-lalo na sa Bunso. At ito na nga, nagwawalis na nga ang person pati ilalim ng mga sofa dahil nandyan yung ibang mga pagkain. Dahil nga kanina ay kinalat nga ni Bunso kaya yung iba nandun na sa ilalim ng sofa. Para mawala yung lagkit, ayan, binasa ko na yung basahan at saka ko nilang pasok. Noong alas 2 na nga ay nagsigising na nga ang mga makukulit. Dahil walang pasok ang kanilang magulang ay nanood na lang kami ng kauna-unahang zombie movie ng Pinas. Habang nanonood nga kami, ito namang si Bunso ay pinagtripan na naman yung box. Buti na lang ay tinanggal ko na yung mga laman. 2:40 na nga ng umaga pero gising ang buong pamilya. At para mapil namin ang pinanonood namin ay pinatay yung ilaw. At si Bunso naman ay hindi na talaga umalis sa karton. Samantalang ang aming pinanonood na zombie ay hindi naman namin nagustuhan, nakakaboring. Pero kahit nakakaboring ay tinapos ko pa rin dahil baka sa dulo ay malaman ko na yung mga katanungan, kaya lang wali. Ilabas na nga nila yung higaan para dito na lang sila matulog. 4 AM na nga pero ayan, mga gising na gising pa din. O siya, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Maraming salamat.